Maayong buntag sa tanan. Good morning, guys! Time check, it's 7:25 in the morning. Kataas ba sa energy? Carol, goal mo rin ba na hindi magpasalubong pag-uwi ng Pilipinas? Hindi nag-ingon. Actually, this is a very personal issue, no? Na makita nato karon sa social media. So, we are speaking on our behalf, Carol, as OFW pod. Unsa man tong stand ani magpasalubong o dili magpasalubong? Para sa ako, no, magpasalubong kay tungod, maka-strengthen man gud siya sa bond or relationship, especially sa immediate family. Okay. Ikaduha, ma-emphasize pod ang gladness nimo ba? Imo ang joyfulness nga nakaabot ka, nakauli ka for how many years. Tama. Ikatulo, sign of thoughtfulness pod siya. Labi na dugay mo nga wala makauban imong family, no. So sa ako naman nga side, Carol, ang pagdala og pasalubing is one way to share your experience kung asa ka nga lugar na adtuan. For example, magdala ka kanang something item, souvenir, no, makita nila mo pud ni imong naadtuan nga lugar. Mo na ikaw sharing your experiences, then ikatulo, you are bringing the culture closer. So gidala nimo, halimbawa magdala kag specialty ani nga lugar, nagdala kag pagkaon, delicacies, nagdala ka sa ilang mga halimbawa mga native items nila didto. So ma-share pud nimo ang kultura sa lugar nga imong naadtuan. So mo na ang atong stand. So actually, Carol, unsa may imong kuan sa mga kababayan nato? Actually dili man compulsory gyud magpadala og dili compulsory. So sa katong mga OFW kagaya sa amo, kung naamoy budget, then why not? Diba? Bukal pud sa kalooban. Kung open pud sa imo ang heart nga maghatag ka, then why not? Yes. So sa ato pong mga kababayan, family na to sa Pilipinas, kung ato mga family na OFW na wala pong pasalubong, okay lang po. We have to understand. That's personal choice. Ang importante, nakauli sila nga safe. Yeah, that's all for today. Bye! God bless us all.